So, hi guys, this is Sunayo ulit. Dito tayo sa panibagong video wherein we are going to tackle again the elimination of arbitrary constants. So, mag-solve ulit tayo ng DE. So, sa last video natin, natakal natin yung pinaka-basic method kung paano mag-solve ng, mag-eliminate ng arbitrary constant. So, ngayon, ito naman is ang sabihin na natin advanced method. Yan, advanced method tayo. So, dito sa advanced method, we are going to yung mga shortcuts na lang para hindi tayo mahirapan. So, advanced method siya, pero at the same time, shortcut method. Diba? Ang gulo, pero ganun talaga. So, bear with me. So, ngayon, meron tayong problem dito. So, naalala nyo rin, di ba? Sabi ko, mag-solve tayo ng trigo. So, sa pangatlong video na lang yung trigo. Kasi, ito muna, yung advanced method muna. So, ito yung problem number 3 natin. So, dito, may given tayo na y equals to C1 plus C2 E, wait lang, laki yung E raised to negative 4, hindi siya mukhang 4. 4x. Yan, mukha na siyang 4x. Now, excuse me. So, di ba sabi ko nung una, dapat alam nyo mag-derive. No, first order, second order. So, dito rin, mag-derive din tayo ng first order, second order. So, anong derivation nito? Differentiation nito? So, y prime equals to ito. Ano magiging differentiate? So, magiging ano to? 0 plus ito. 'Di ba sabi ko nun sa last video, ibababa lang natin ito. So, bakit natin ibababa? So, explain ko. So, hindi yan plus. So, bakit natin ibababa? Kasi nga, imumultiply natin yan. So, ito kasi may parang hidden to. Nakakanyan. 1. Parang 1 yan. So, hindi natin i-input na 1. So, as is na siyang ganyan. So, halimbawa ito is given is 2. Diba? 2 yan kunwari. Kunwari, 2. Mamultiply lang natin yan. Tapos yung sign niya, yun lang din ilalagay natin dito. Okay? So, negative 4 multiply by 2 is negative 8. So, ganun. Ngayon, dito, ano yung nangyari? So, 1 lang to, di ba? Negative sign to. Negative sign. So, nakita nyo yung negative sign. So, ibababa lang natin si negative 4. Multiply natin. So, magiging 4. C2E raised to, wait lang, pakit ng E natin. E raised to negative 4x. Ayan. So, meron na tayong given na, meron tayong equation. Sige, sabihin na natin equation 2 to. Equation 2. Equation 2. Ito yung 1 natin. 1. Ayan. Equation 1. Now, so, possible na ba na ito na mismo? So, pwede natin tanggalin na lang natin to. Tanggalin na natin to. Yung 0. Lagyan natin ng mas maayos. Ayan. So, meron pa ba? Meron pa. Ito ay y double prime. Second order na tayo. So, y double sorry. Y double prime equals to ano yung next? So, ibababa lang ulit natin. Imumultiply natin itong si 4. Itong 4 dito sa 4 dito. So, magiging positive siya. Yung sign natin, negative multiply by negative is positive. So, magiging positive 16 C2E raised to negative 4x. Yan. So, meron na tayong equation 3. May pangatlong equation na tayo. So, anong next na gagawin natin? Di ba? Pwede pa ba tayo y triple prime?
So, ang gagawin na lang natin dito is, pwede nyo i-post tong video and then try nyo i-solve ito. Okay? Kung anong next na gagawin sa papel. Pwede nyo i-post and then, yun. So, ang next na gagawin natin dito is, we are going to, intindihin muna natin kung ano ba yung nasa problem, no? Nasa equation natin. Kung sa tingin nyo, ano ba yung, yung possible para matanggal yung arbitrary constant. Napapansin nyo ba na itong equation 3 at equation 2 is kapag minultiply mo both sides by 4 is magiging negative 16. Tama. So, itong equation 2, pag minultiply mo ng 4, magiging negative 16. So, mama-minus na ngayon natin siya dito. 'Di ba? Pag inad natin itong equation 3 sa equation 2, kapag halimbawa ito na lang, sige. Itong y prime, so i-multiply natin siya by 4. So magiging 4y prime equals to negative 16 c 2e raised to negative 4x. Yan. Excuse me. Negative 4x. So, ito na yung equation. Ano equation na natin to? Equation 4 na natin to. Yan ang equation 4 natin. So, minultiply lang natin si equation 2 ng 4. And then, i-add natin. So, ipag-a-add natin si equation. So, equation 3, i-add natin siya sa equation 4. Ayan. Okay. So, ngayon, i-add na lang natin siya dito. Ibababa natin. So, plus, equation 3 natin is y double prime equals to 16 c 2e raised to negative 4x. Yan. Pahit ng 4 ka, no? Excuse me. Pahit ng 4 ko. 4x. Ayan. So, ipag-add lang natin sila. So, dahil na-add na natin, ang gagawin na natin dito, so, mapapansin nyo, may eliminate na natin si arbitrary constant. Kasi nga, pag pinag-add mo to, makakancel to. Tama? So, makakancel. Now, ang gagawin natin ngayon dito, so, na-cancel na, di ba? Cancel, cancel. So, ang matitira na lang dito is, sino? Si 4y. Pag pinag-add mo is magiging 4y, wait lang, pangit. 4y prime plus y double prime equals to 0. So, pwede na ba ito yung answer natin? Pwede na ba to? Pwede na yan. Answer na natin yan. Pero syempre, para mas maayos, i-order natin. So, bakit ng y ko? Y double prime plus 4y prime equals to 0. Ayan. So, ito na yung ating final answer. So, ito yung advanced method, no? Kung tawagin. So, mag-solve pa ba tayo ng, ng other problem sa advanced method? Hanap pa tayo, no? So, hanap tayo. Yung sobrang hirap talaga. Yung mapapaisip ka kung bakit ka nag-i-exist, di ba? Hey.
Okay, ito naman tayo sa advanced method. Control Z lang natin to lahat. And don't save natin, and we're going to open again. Kikita pa ba? Kita pa. So ang next na solve natin is ito. Pinaka-advanced method to sa lahat ng advanced method. So meron tayong y squared equals, bakit ito ka? Y squared equals to 4ax. So, alin dito yung constant natin? So, ang constant natin dito is si a. Ito yung constant natin. So, ngayon, isosolve na natin siya. So, ano ang first derivative na ito? So, ibababa natin to 2y. So, magiging 2y y prime. Diba? Equals to, matatanggal sa x to. Magiging 4a na lang siya. Magiging 4a na lang. So, 4a. Yan. So, anong next? Anong next gagawin natin? Ang gagawin natin, simplify na lang natin para mas okay, diba? Simplify muna natin. So, i-multiply natin or, sige, para mas, ito na lang, advanced method, diba? I-multiply natin sila both sides by, 1 all over 4. Para makancel si 4. Okay. Cancel to. And then, makakancel din. Sino makakancel? Ito. Makakancel to. And then, ang mangyayari dyan is magkakaroon tayo ng y prime over 2. Bakit 2? Kasi, 2 divided by 4 is 2. Okay. Is 1/2. Tama? Pag may nag-multiply mo, makakancel, matatanggal to, magiging 2 na lang to. Tama? Now, anong next natin? Anong next step natin dito? Pwede nyo i-pause. I-pause nyo to, and then, try nyo sagutan. So, ito. After nito, anong next? Ano lang next? May napapansin ba kayo? Ito na si A, di ba? Ito si A. Ito na si A. May napapansin kayong A. So, guys, may equation 1 to. 1. Ito naman si 2. Ito si 3. Equation 3. So, may napapansin ba kayo? Ako kasi meron ako napapansin. Diba? Pwede nyong i-substitute itong si A, yung value ng A dito sa equation 1. So, try natin. I-substitute natin. So, y squared equals to 4. Ano yung nakikita nyong value ng A? Ito. Diba? Yung y prime over 2. So, ilagay natin y prime over 2x. Ayun, natanggal na natin. No? Natanggal na natin yung arbitrary constant. So, ang gagawin na lang natin dito is, excuse me, ang gagawin na lang natin dito is, isi-simplify na lang natin siya para makuha na natin yung final answer. So, sa tingin nyo, anong gagawin natin dito para masimplify? Tama. Nakikita nyo to? Itong value na to at ito. So, makakancel to, magiging to yan, makakancel to. So, mangyari, y
squared equals to 2y prime x. So, ito na ba yung final answer natin? Pwede na to. Pwede na yan. Pero kung gusto nyo pang i-simplify, para mas madali ang buhay mo, ilagay natin dito. Ayan. Continuation. So, dito is y squared equals to 2y. Ano tong y prime? dy all over dx. X to. Yan. So, ngayon, may napapansin na ba kayo? May napapansin na ba kayo? May napapansin na ba kayo? Pwede pa natin ito i-divide or multiply both sides by y. I1 over y. Para talagang simplified na simplified. So, makakancel. Ito. Makakancel to. Magiging y na lang siya. Okay? So, ngayon, bababa natin, okay? So, magiging y equals to 2. Lipat natin 62. So, 2x dy all over dx. Ayan. So, ito na ba yung final answer? Pwede na yan. Pwede na to. Kung nagmamadali ka, pwede na to yung answer na to. Pero kung yung prof mo o yung instructor mo is talagang gusto nyo yung pinaka-simplified sa simplified, i-simplify natin. So, ang gagawin na lang natin dito is i-multiply natin siya both sides by i-multiply natin siya both sides by tingin niya. Ang gagawin natin. Multiply natin siya both sides by dx. Yan. Dx. So, makakancel si dx, mapupunta si dx dito. Pag minultiply natin siya. So, maging y dx siya. Makakancel yung dx dito sa kabila. So, ngayon, ang gagawin natin, i-write natin. Sulatan natin yung final answer. So, y dx equals to 2x dy. So, ito na ba yung ating final answer? So, pwede na yan. Pero, syempre, kapag simplify talaga na simplify, yung may kung equals to 0, ganyan, ang gagawin lang natin dito is ililipat lang natin itong si y dx dito sa kabila. So, mangyayari dyan, 2x dy minus y dx equals to 0. Ito na ba yung final answer natin? Yan na. Yan ang final answer natin. Yan na yung pinaka-final answer natin. So guys, again, thank you for watching. So pasensya na kung ito yung nauna kasi ito talaga dapat yung mauna before yung trigo na isolve natin. So maraming salamat. Kung gusto nyong manood pa ng mga basic tutorial ng differential equation or kahit anong math problem, visit or subscribe to this YouTube channel. Share nyo to sa mga friends nyo. And then, comment kayo sa baba kung ano yung gusto nyong itakal natin next. So, yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye.